Tiyak na maraming makaka-relate kung gaano nakakairita ang balakubak. Pero kung sobrang tindi ng dandruff, hindi na raw ito dapat ipagwalang bahala. Nagbabalik si Mobile Journal Ray Vicente. Makati na, nakakairita pa. Yan ang madalas na feeling kapag binabalakubak. Only balakubak for 3 months? Yan ang katakot-takot na karanasan ni Erica Cruz pagkapanganak. Hindi araw-araw naliligo ng hair, pero naliligo po ako ng katawan. So yung hair po talaga, hindi ko araw-araw binabasa. Like parang 2 to 3 days, ganun. Pinakamatagal na yung 4 days. Si Ashley naman, nagkasugat-sugat pa ang anit. Yung kakatin mo lang na gano'n nahulog yung mga dandruff flakes, gano'n. Tapos super kati niya, yung nagsusugat na yung anit mo. Super kati. Tapos parang yung mga dandruff parang nagbubukol-bukol na sa ulo mo. Ayon sa isang aesthetic doctor, sanhi ng dandruff ang sobrang skin oil at Malassezia, isang uri ng fungus na naninirahan sa balat. Kung dandruff alone, yung fungus talaga tsaka yung oily scalp, yung main culprit natin dito pagka nagkakaroon ng imbalance. Kasi yung oil, pagkain niya ng fungus. Ngayon, yung byproduct nila or yung dumi nila, yun yung nagkakos ng irritation sa scalp natin, inflammation, kaya nagkakaroon tayo ng mga flakes. Payo ni Doc, alamin muna ang scalp type bago bumili ng produkto. Pero kung sobrang lala ng balakubak, patignan nyo na. Baka kasi, mas malalang sakit na pala yan. So kapag ka mga whitish to yellowish lang naman na flakes na nagpo-fall off, usually dandruff yun. Pero sa psoriasis, sa scalp natin, makikita medyo silvery plaques na yan. Since psoriasis is a systemic condition, it's an autoimmune condition, titignan din natin yung iba pa niyang sintomas katulad ng pagbabago ng itsura ng mga kuko, so merong mga pitting sa nails yan, o kaya naman merong mga sumasakit yung mga kasukasuan. Mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita.